We are here at Las Trinity Parish Church, Catholic of Baco Oriental, Mindoro, to feature the history of this church. Let's go. You can see, there is no traces of this structure anymore. So, how can we know the history of this church? Let's ask a few people about that. Let's go. Ano pong pangalan niya, sir? Gerson Bang. Gerson Bang. Bang. Baco Community College po. So, meron lang po kami konting natanungan about po dito sa simbahan. Mga ilang taon na po kayo sa nakataroon dito sa Baco? Dito mo ko. Apa? Sa bayan ba? Apa? 30 years ba? So, yung ano mga nangyari tungkol po dito sa simbahan. Karoon ng reunion. Ano pong pala, gano'n ang mga tagal na ng simbahan? Some people didn't know the story behind the existence of Baco Catholic Church or the Blessed Trinity Parish. They only know that the people gathered here to worship every Sunday. They don't know that this church has many stories behind its beauty. The question is, when did the Blessed Trinity Church begin? Who is the founder of this church? What did the Blessed Church look like before? And what is the story behind this tombstone? There are so many questions about this church that we need an answer. And after we ask some people, there is a person that who knows the story behind this question. Baco Community College. So, mayroon lang po kaming katanungan about po dito sa simbahan. Mga ilang taon na po kayo dito nangyayara? Nangyayarahan saan? Dito po sa Baco. Sa Baco. Simula pagkabata. Bali mga ilang taon na po kayo dito? 58. Dito sa simbahan ay 39. Ano po yung pinakang pangyayari po na hindi niyo makakalimutan po dito sa simbahan? Hindi ko makakalimutan ay bagyong Nora. Tapos kami nahirapan. Ay puno ng baligid. Lahat. Ang paglilinis namin po, ilang buwan bago kami nakarecover din yan sa simbahan. Yun ang pinakang ano ko. Tapos yung ibang record namin, mga nabasa dahil na hindi na itaas yung mga gamit namin. Dito talagang totally lost off lang. Ako nakaranas din yan. Hanggang dyan pa ilang grade, pa-anim yata yung grade. Oo, hanggang dyan. Na balik? Oo. Hindi, ang baha. Kaya kami puro balik. Nagtaas kami ng gamit ng nasa table. And table ay talagang tumaong pa din. Kaya nakakilala sa mga rating. Hindi naman lahat. Sino po yung paunang tayo ng simbahan? Malamig ka pa. Victor. Siya po yung paunang. Yan ang una. Tapos, sunod-sunod. Sunod-sunod din. Mula doon, ako yung fourth year lang si Father Victor na yan. Dito kay Father Iluminado, kami lang. Marami na pong nabago dito sa simbahan. Pero, yung unang-una po nitong tayo, bato na rin po siya. Ano po? Kahoy, gawa sa kahoy, mga tanda dingding. Ang bintana niya ay yung ano tawag doon. Ang baniko yung hinihilang sa hulsa. Tapos isasara na niya. Ganun yung sinunan. Saka maliit lang siya nun. Pero marami na din yung pulses. Kunti pa lang. Dahil ang si Father Victor yan ay isbindi sa isang parang missionary na kung saan ay ang kanyang ano sa mga tao para makuha nila ang mga mananampalataya ay bigay. Bigay lahat. Bigay ang mga gamot, bigay ang pangailangan ng tao, halos bigay lahat. Kaya nasanay ang mga tao. Sa inyo pong palagay, ano po yung pinagkaiba ng unang tayo ng simbahan sa akin? Ano po yung pinakang ano niya sa tao, yung epekto po? Ang mga tao ay kung titingnan ko ang mga tao
conforme sa mga pari na nalibistin. Pag ang pari ay ka-close nila, ay di buong pamilya na Dala. pinasisipahan. Pero kung hindi, kahit anong hindi nila binabit ng simbahan. So, yun po, tagasan po kayo? Bangkata. Bangkatan. Nalayo din po ng binabiyahan niyo po. Pero dati po, nung Martes, nung wala po masyadong sasakyan, naranasan niyo na po maglakad sa Oo, talagang naman. Yang mula Bangkata hanggang mga uno, lakad namin yan mula dito sa Alto ng Santa Rosa hanggang doon sa Binayuban, mula dito hanggang Mayagaw. Lahat yan ilakad namin na umagang hapon. Bali po may nakita kasi kami doon na lapid lang, hindi po sa may banda. Ano kayo ako? May nakalibing po dito. Wala naman. Yun kasi yung founder. Para doon yung nandun. Yun lang po. Maraming salamat po. Pangalan mo? Michael po. Michael Dignas. Ano nga po yung pangalan mo? Maris Ann ako. Ann ako. Maris Ann. Maraming salamat po. Thank you po. You can see the name Magellan on this stone. On the top of that is the Holy Cross. In the beginning of Christianity of Baco in the year 1575. This is all the priests that served on this church in the past year. Some of them are related as a family member of Father Victor P. Tankel, the founder of this church. According to Ma'am Maris, she witnessed the history of this church from the beginning up to the present. And this tomb is not the graveyard of Father Victor P. Tankel. It was just made as a memorial for his kindness. And his grave is on another place. And now, almost everything that you can see in this church is new. But don't forget that this structure has many untold story that part of the history.